Kumusta? Alam mo, minsan naiisip ko, bakit kaya may mga ministry effort o outreach na parang biglang boom, sumisiklab. Tapos yung iba naman, kahit parang pareho lang yung effort, parang ang hirap umusad, no? Oo nga, madalas yung tanong actually. At eto, base dito sa pinag-uusapan nating chapter on theology and mission, may isang konsepto dito na baka yun yung sagot. Etong tinatawag nilang persons of peace, POP for short. Persons of peace. Oo. Ano ba to exactly? Kasi sabi dito, hindi lang sila yung basta, alam mo na, interesado lang. Parang mas malalim pa. Sinasabi ritong sila daw ay mga divinely positioned gateways. Tama ba? Mga taong inihanda na raw ng Diyos. Tama, tama. Parang mga tulay na inilagay na niya in specific places. At ang ganda ng timing ng usapan natin dito. Kasi, di ba napapansin din natin at nabanggit din dito sa material na medyo bumababa ang tiwala ng tao sa mga institutions ngayon. Oo, totoo yan. Lalo na sa mga traditional structures. Exactly. Kaya kung yung mga dati nating modelo, yung mga nakasanayan sa pagpapalago ng simbahan, parang hindi na kasing tindi ng impact. Itong pag-focus sa POP, parang ibang approach to. Mas relational, mas kumikilala na may ginagawa na yung espiritu bago pa tayo dumating. Okay, himayin natin to. Saan ba talaga nanggaling tong idea na to? Binanggit mo kanina yung Luke 10, di ba? Parang yun yung biblical basis niya to. Oo, yun talaga ang isa sa mga key texts. Sa Luke N kasi, nung sinugo ni Jesus yung 72 disciples niya, ang instruction niya, di ba, pagpasok sa isang bahay, ang unang nilang sasabihin, kapayapaan sa bahay na ito. Tapos, kung may anak ng kapayapaan or son of peace, doon... Yung son of peace. Oo. Sabi niya, yung kapayapaan ninyo nananatili sa kanya. Kung wala, babalik sa inyo. So, ang utos niya, hanapin niyo muna yung taong receptive. Hindi niya sinabing mangaral agad sa plaza o kumbinsihin lahat. Hanapin yung tao, yung pope, na tatanggap sa inyo at sa mensahe. Sila yung parang magiging unang connection point. Interesting. So, hindi pala paramihan agad ang goal, kundi yung tamang tao muna. At may mga specific examples ba na binigay tong source natin sa Bible? Para mas makita natin yung itsura ng isang pope? Meron. Malinaw yung mga examples Nandyan si Cornelio sa Acts 10. Di ba Roman centurion siya, may takot sa Diyos, respected sa community niya? Oo, yung binisita ni Peter. Yes, siya yung naging, kumbaga, gateway para maabot din yung ibang hentil. Tapos si Lydia naman sa Acts 16, negosyante siya, di ba? Yung seller ng purple cloth? Oo, yun nga. Nung narinig niya si Paul, binuksan niya yung puso niya, pati bahay niya. Naging simula ng church sa Philippi. O kahit yung babaeng Samaritana sa John 4, after ng encounter niya kay Jesus, anong ginawa niya? Tumakbo siya pabalik sa town niya. At nagkwento siya. Oo. At dahil sa kanya, maraming taga-Samaria yung naniwala rin. Pansinin mo, hindi sila mga religious figures initially, pero may influence sila sa network nila. So, yun pala yung tinatawag dito na relational capital. Yun ba yung term? Parang yung impluensya na galing sa tiwala at connection? Exactly. Relational capital. Yun ang binibigyan diin. Na mas mabigat daw yung influence na dala ng tiwala kaysa sa position lang. Kapag ang isang pop na may ganito ng capital nag-open up kay Kristo, ang potential niyan, hindi lang siya, buong network niya, pamilya, kaibigan, kasama sa trabaho, pwede ring maabot. Kaya pala sinasabi dito na hindi lang ito addition, kundi multiplication. Parang domino effect? Oo, parang ganun nga. Nagsisimula sa isang taong may tiwala na ang iba. Okay, gets ko na. Paano to naiiba dun sa mas common na model na nakikita natin? Yung tinatawag dito na attractional model. Yung, alam mo na, focus sa pag-imbita ng tao papasok sa church building o sa event? Malaki ang pinagkaiba. Ang pop strategy kasi, ang description dito, mas incarnational. Incarnational? Ano yun? Ibig sabihin, tayo yung lumalabas. Tayo yung pumupunta sa community, nakikipagmuhay, go and be. Hindi lang tayo basta nag-aabang na sila yung lumapit sa atin, come and see. Kinikilala nito yung idea ng prevenient grace, na yung Diyos nauuna ng kumikilo sa buhay ng tao. May ginagawa na siya. So hindi tayo nagsisimula from zero. Servant, matutong makinig at makita kung sino ba tong mga pop na to na inihahanda na niya.
At may practical steps din to, usually 3. Una, discover. Hanapin, kilalanin sino yung mga pop sa paligid mo. Hindi kailangan perfecto, basta may openness at influence. Okay. Discover. Tapos? Pangalawa, disciple. Pero hindi lang yung classroom style mas life on life, paghubog sa relasyon. Ang focus daw dapat, obedience-based discipleship. Obedience-based. Oo, hindi lang alam yung word, kundi sinusunod agad, pinapractice. Okay. Practical application agad. Tapos pangatlo, multiply. Palakasin sila, i-equip sila, para sila naman yung maging pop at gumawa ng disciples sa sarili nilang circles. Ang goal, organic movement. Hindi lang organization na nakadepende sa iilan. Wow, ang ganda nung flow. Discover, disciple, multiply. Organic. So, para sa'yo na nakikinig ngayon, ano kaya ang ibig sabihin nito sa'yo? Baka kailangan nating tumingin sa paligid natin with new eyes, no? Baka may pop sa trabaho mo. Yung office mate mo na laging nagtatanong about your faith. O yung manager mo na parang bukas pala sa prayer. Pwede. O sa kapitbahay mo, yung laging andyan para tumulong, na madaling lapitan. Baka hindi lang sila basta mabait. Sabi nga dito, baka hindi to mga coincidence lang. Baka mga signposts to kung saan gustong kumilos ng Diyos. So in summary, itong paghahanap at pag-i-invest sa mga persons of peace, mga taong inihanda na ng Diyos, may existing relational influence, ito pala'y parang isang luma pero relevant na strategy para sa kingdom expansion. Naalala ko tuloy yung verse sa 2 Timothy 2.2 na nabanggit din dito. Ipagkatiwala sa mga taong mapagkakatiwalaan na may kakayahan ding magturo sa iba. Yun yung multiplication eh. Tama. At siguro, bilang final thought na rin para sa ating mga listeners, higit pa sa paghahanap natin ng POP sa labas, paano naman tayo mismo? Paano ka magiging person of peace sa sarili mong network? Good question. Tayo mismo bilang POP. Oo, paano tayo lilikha ng space sa bahay, sa work, sa community na pwedeng maranasan ng iba yung kapayapaan ng kaharian? Ang tanong na parang iniiwan sa atin itong material, ang tawag ba sa atin ay gumawa pa ng mas maraming programa o mas maging mga portal, mga buhay na daanan para sa Diyos?